Bakit nyo nagawa sa akin to? Ikaw, sa dami-dami ng lalaki, bakit asawa ko pa? Sigaw ni Mami sa akin nang abutan kami sa loob ng kwarto na magkasama ni Tito Roman. Ang stepfather ko, mahigit 10 taon ng kalibin ni Mami. Ako si Mickey, 19-year-old. Maliit pa lamang ako nang maghiwalay sila Daddy at Mami. Nag-a-abroad noon si Daddy at bihira umuwi. Siguro ay natukso si Mami sa iba, kaya sila naghiwalay. Ang balita ko noon, nahuli daw ni Daddy si Mami na may kasamang lalaki sa bahay namin. Kaya ayon, sinaktan daw ni Daddy si Mami at yung lalaki. Simula noon, hindi ko na rin nakita si Daddy. Sila Lola na ang nagpalaki sa akin dahil si Mami ay nakakilala muli ng bagong lalaki. Si Tito Roman. Mayaman ang pamilya ni Tito Roman at masyadong matapobre. Kaya kapag nandoon ako sa bahay nila noon, hindi ako makalabas ng kwarto. Madalas kasi akong inuutusan noon ng mga kapatid ni Tito Roman. Tila ba katulong ang tingin nila sa akin noon. At dahil bata pa ako noon, takot ako, kaya sinusunod ko na lang. Pero si Tito Roman, pinapagalitan sila. Anak ko yan, hindi ka tulong dito. Ipagawa niyo sa iba yan. Sigaw ni Tito Roman noon sa mga kapatid niya kapag inuutusan ako na maglinis ng bahay. Kaya simula noon, si Tito Roman na ang madalas nakakampi ko. Si Mami kasi, kapag may hinihingi ako kahit bayarin sa school, ang daming tanong at kung ano-ano pa. Samantalang si Tito Roman, bigay agad iyon at wala nang sabi-sabi pa. Nang mag-high school ako, kinuha na ako ni Mami at doon na tumira sa bahay nila. Kasama ang kapatid ko, kay Tito Roman na isa. Medyo ilang ako sa una. Pero dahil mabait si Tito Roman at wala na rin yung mga kapatid niyang babae, napalautos, naging okay na ako. Mickey, dalaga ka na. Kamukhang kamukha mo talaga ang mami mo. May boyfriend ka ba? Tanong sa akin ni Tito Roman habang wala si Mami. Wala. Ang sagot ko, dahil iyon naman ang totoo. Ayoko kasi sa mga lalaking kaedad ko. Hindi ko alam, pero mas attractive ako sa may edad ng lalaki katulad ni Tito Roman. Lihim akong humahanga sa asawa ni Mami. Hindi ko alam, pero ang soap niya kasi magalit at matalino kung kumilos. Siguro dahil wala akong dading kinalakihan, kaya bilib na bilib ako kay Tito Roman. Sa edad na 55 ni Tito Roman, mukha lang itong 40s. Araw-araw ko itong nakikita na tumatakbo doon sa treadmill machine niya. Tapos, kung ano-ano pang food supplement ang iniinom niya. Kaya siguro walang sakit si Tito Roman. Sa ilang taon ko kasi napagtira doon sa kanila, hindi ko man lang ito nakita o nabalitaan na nagkasakit. Madalas ko rin makausap ang hardinero nila na si Manong Teryo at family driver ni na Mami na si Mang Oscar. Ibang-ibang araw ang ugali ko sa Mami ko. Si Mami kasi, puro mayayaman lang ang kausap at parang nahawa na doon sa pamilya ng kanyang asawa na matapobre. Ako, kahit ang katulong nila ay kakwentuhan ko. Hindi ko alam, pero mas feel ko silang kausap.
lalo na ang mga matatanda. Gusto ko rin kasing malaman kung ano ang pakiramdam ng nagkakaedad na. Pero habang tumatagal ako doon sa bahay nila, iba ang nararamdaman ko kay Tito Roman. At alam ko na hindi lang basta stepdaughter ang tingin sa akin ni Tito Roman. May pagkakataon na nahuhuli ko siya na nakatingin sa akin. Kapag ganon, tila ba kinikiliti ako at ramdam na ramdam ko na may humahanga sa akin. Mickey, kapag nalaman ito ni mami mo, tiyak na magagalit yun. Sabi ni Tito Roman sa akin nang ako na mismo ang lumapit sa kanya at sumama sa kanyang kwarto. Masakit sa umpisa dahil iniisip ko rin si Mami na baka kung ano ang gawin sa amin. Pero tiwala ako kay Tito Roman, kaya nasanay rin ako at hindi nakahalata ang iba naming kasama sa bahay. Masaya ako dahil ang taong gusto ko ang nabigyan ko ng aking pagkatao. Sabi nga ni Mami, matigas raw ang ulo ko at hindi raw ako nakikinig sa kanya. Kaya ayon, pinanindigan ko na lang ang sinasabi niya sa akin. Naging madalas ang aming pagkikita ni Tito Roman. Minsan, sa ibang lugar kami pumupunta. Hindi lang ako nasisiyahan na doble pa ang allowance ko at nabibili ko na rin ang aking mga gusto sa mga ibinibigay ni Tito Roman. Pero wala pala talagang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko akalain na biglang uuwi si Mami ng bahay, kaya naabutan kami sa loob ng kwarto ni Tito Roman. Labis ang galit ni Mami sa akin. Gustong gusto akong saktan. Kung hindi lang naawat ng driver nila, baka nasaktan na ako. Hindi ko rin alam pero sa akin lang nagalit si Mami. Kay Tito Roman kasi parang takot siya. Pinalayas ako ni Mami sa bahay nila dahil sa nangyari at doon ako tumira sa kinuha ni Tito Roman na apartment. Kaya lang hindi pala masaya kapag mag-isa ka lang sa buhay. Pinupuntahan naman ako ni Tito Roman pero kung kailan lang niya gusto. Ayoko ng ganitong buhay. Ang boring. Gusto ko, araw-araw ako na masaya. Nagsorry naman ako kay Mami, pero hindi niya ako pinatawad. Galit pa rin siya sa akin. Doon na rin ako nakaramdam ng guilty sa sarili ko. Kaya sinabi ko kay Lola ang lahat ng ginawa ko. Pero si Lola hindi nagalit sa akin. Ikaw ang karma ni Mami mo sa ginawa niya sa daddy mo. Sabay yakap ni Lola sa akin at sabing mag-iingat ako sa lahat ng ginagawa ko. Sa ngayon ay nag-aaral ako sa tulong ni Tito Roman. Pero simula nang mahuli kami ni Mami, madalang na kaming magkita ni Tito Roman. Ang driver na lang na si Mang Oscar ang pinapapunta sa akin ni Tito para magbigay ng allowance ko. Kaya lang, pansin ko ang bawat punta ni Mang Oscar, iba ang tingin sa akin, na dati hindi naman ganon. May mga biro pa ito sa akin, na mas bata raw siya at malakas kaysa kay Sir Roman niya. Napapaisip tuloy ako kung madalang napupunta si Tito Roman sa akin. Baka pwede na si Mang Oscar o kaya si Mang Teryo. Ano ang gagawin ko? Litong-lito na ako. Gusto ko pa rin naman makapag-aral at makapagtapos.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa pakikinig.